Hello guys, good morning Jan at good evening dito. Ito guys, pag-usapan natin sapagkat meron ako mga napanood na interview nitong si Mike Diferencia. So, aba sa interview niya, itong si Mike Diferencia galit na galit kay NBI Director. Kay NBI Director Melvin Matibag Pero guys, eto, may sasabihin ako sa inyo. Makinig kayong mabuti mga didilis Okay. Kuhain natin ang lohika ng pagiging galit nitong si Mike Diferencia at sa reaksyon ng isang tao na wala talagang kinalaman sa gawain ng itong sa drugs nga at sa human sex trafficking na yan, at mga illegal, kung ano ang isang normal na reaksyon ng isang nagmamay-ari ng mga negosyong ito. Okay? Ganito yan, guys. Kung ako halimbawa, ang nasa katayuan ni Mike Diferencia, ako yung may-ari ng bar, at ako rin ay sabihin natin na may-ari ng hotel, di ba? Pero sabi nila sila Bayot Bay talagang pinagpipilitan nila, hindi walang kasalanan dahil hindi raw pag-aari ni Mike Diferencia yung hotel. Teka lang. Bayot Bay, ang sabi sa balita yung hotel minamanage ng asawa ni si Julie, di ba? Asawa ni Mike Diferencia, kaya wag kang tanga. Anyway, sige, dito lang tayo mag-usap-usap sa KTV. Na yung KTV ay ginagamit bilang drug den. Doon gumagamit yung mga parokyano, doon na gumagamit at doon na nagwawalwal, no? Doon na sila free sila. Siyempre naka-VIP room KTV, pero naka-VIP room KTV. So, doon sila nagwawalwal at doon na gumagamit, no? Doon na sila gumagamit ng mga kush, malamang pati meron din doon. Pero galit na galit si Mike Diferencia, bakit daw ang NBI ay doon nagfo-focus sa kanya, sa negosyo niya, at bakit daw ni-raid at 1,000 trabahante raw ang mawawala ng trabaho. Ang nawala na ng trabaho dahil sa ni-raid niya. So galit siya. Pero kung ako ang may-ari ng bar na yon, matutuwa pa ako. Bakit ako matutuwa? Aba, isipin mo, kung wala kang alam at ikaw ang may-ari ng bar na yon, hindi mo alam na may mga ganun palang pangyayari, dapat matuwa ka at magpasalamat ka sa operatiba. At hindi lang basta magpasalamat, ikaw pa ay magko-cooperate. Bakit? Dahil isipin mo, yung iyong negosyo, wala kang kaalam-alam, binaboy na pala. Isipin mo yung iyong negosyo, wala kang kaalam-alam, naging drug den na pala. At hindi lang yun, ang gagawin ko bilang may-ari, paiimbestigahan ko ang lahat ng tao ko, no? Ang mga waiter, ang gwardiya, ang floor manager, lahat yan paiimbestigahan ko. Bakit? Bakit kasi nila nangyari ito? Bakit hindi nire-report sa akin at ako bilang may-ari ay walang kaalam-alam na drug den na pala yung aking KTV? Di ba yan ang normal na reaksyon? At matutuwa ka pa, bagamat syempre, malulungkot ka rin dahil nga nangyari yun. Pero matutuwa ka kasi hindi mo gusto na maging drug din yung negosyo mo. At magpapasalamat ka sa NBI dahil ni-raid nila upang sa ganun maitama mo yung mga pagkakamali at mapanagot mo yung mga taong dapat managot dahil naging drug din yung iyong KTV. Na ikaw bilang negosyante, ang gusto mo lang ay magnegosyo ng legal, magnegosyo ng tama, at hindi maging drug din yung iyong negosyo. Pero kabaliktaran si Mike Diferencia. Aba, nagalit sa NBI. Nagalit at yung mga tao daw niya ay mawawala ng trabaho. Naging focus lang siya ay doon sa raid. Hindi niya naisip na yung kanyang KTV ay drug din na, plus meron pang mga illegal at mga sex trafficking na nagaganap. May prostitution na nagaganap sa kanyang KTV. So, imbis na matuwa, ay nagalit. So, ano ang implikasyon nito?
Simpleng-simple. Ibig sabihin, alam niya ang nangyayari. Alam niya na meron siyang mga illegal na ginagawang ganon. Alam niya sa sarili niya na may mga nangyayaring illegal at ito ay pinapayagan niya at maaari na ito, ang iba rito ay talagang negosyo niya. At dahil dito, malamang-lamang, magagalit yung taga Davao. Baka ito ay bagsakan din, hindi natin alam. Binabagsakan din ng mga kontrabando na pag-aari ng pamilyang may sayad. Siyempre, hindi natin masasabi. Pag lumalim ang investigasyon, baka totoo nga, di ba? Na ito ay bagsakan din ng kontrabando ng mga napag-aari ng mga may sayad sa Davao. Ibig sabihin lang yan, naku, magagalit yung taga Davao, iinit na naman ang ulo. Pag ito nagbigay ng reaksyon, matik. Patay na naman negosyo. Damay na naman, di ba? Napag-uhuli na nga yung mga nasa Davao City, pati iba naman ito, mahuhuli pa. What the heck? Pero yun ang katotohanan, guys, ha? Sa isang normal na negosyante, palagay ko hindi magagalit, matutuwa pa. Bakit? Dahil wala siyang kalam-alam na yung kanya palang negosyo ay pinasok na ng ganun at magpapasalamat pa yan sa kapulisan, magpapasalamat sa NBI. Bakit? Dahil napigil yung mga ganung gawain. Ang gusto lang naman niya ay magnegosyo ng normal at ng legal, di ba? Pero kung ang reaksyon mo, magagalit ka, sisisihin mo pa yung NBI, matik. Nagagalit ka, bakit? Dahil may illegal ka? Nagagalit ka dahil ni-raid yung illegal? Ni-raid yung iyong mga prostitusyon? Nagagalit ka dahil may ni-raid yung iyong human trafficking activities dyan, at higit sa lahat, nagagalit ka dahil napigil yung pagiging drug den ng lugar na yan? O, di ba? So, si Mike Diferencia, sa pagpapa-interview niya, tatanga-tanga. Sa mga nag-iisip na katulad ko, malalaman nyo agad, maiisip nyo agad na, oo nga, no? Bakit ito nagagalit? Imbis na magpasalamat. Di ba? Oh. Pero sa mga didilis, hindi nila maiisip yan. Bobo kasi mga yan. Di ba? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, tatanga-tanga lang talaga kayo. Mahina ang inyong mga analysis, no? So, kung ikaw ay marunong ka, may critical mind ka at marunong ka mag-analyze, alam mo, nakuha mo agad ang sinasabi ko. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may sahay dyan, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Si Mike Diferencia ay talaga siraulo. Matili kayo mga bobo at may sahay sapagkat ang may sahay ay laging high blood. Bye!